sa ating lahat, Magandang umaga din po, Father. sa lahat din ng ating mga kasamahan, sa ating mission station na sakupan, at sa lahat ng mga sumaybay sa ating live streaming ngayon dito sa ating mission station, Our Lady of the Sacred Heart. Magandang umaga rin po sa inyong lahat diyan. So mga kapatid, ngayong linggong ito ay nasa ika-19 na po tayo ng linggo sa karaniwang panahon. Kung napapansin po ninyo, yung ating mga pagbasa, lalo na sa ating mga ebanghelyo simula nung nakaraang linggo, ay ito'y patungkol sa tinapay, no? Tinapay. Nung last Sunday, ito po'y base sa tinapay na kung saan pinakakain ni Jesus ang 5,000 tao. Nabusog silang lahat, sila'y tuwang-tuwa. Last Sunday naman, ito rin po yung sinasabi nating tinapay na hinanap-hanap ng mga tao. Dahil siguro sa pangyayaring iyon, nakikita nila na si Jesus nagmimilagro. Si Jesus ang merong kakayanan na makapagpagawa ng tinapay, makapagpadami. At sila'y nabubusog, kaya ganun lamang yung kanilang pag-intindi kay Jesus. Kaya kung saan si Jesus mapunta ay doon sila tumatakbo. Kung saan si Jesus nandun sila pupunta. Ngayong linggo namang ito rin patungkol pa rin sa tinapay. Kaya lang, this is more than those readings na ating napagdilayan ng mga nakaraang linggo. Sapagkat sa ating ebanghelyo ngayon, ipinapakita, ipinapadama sa ating lahat na ang tinapay na tinutukoy sa ating ebanghelyo ay walang iba kundi si Jesus. Ito po'y napakapapanahon sa ating lahat, no? Alam naman natin na sa ating kapanahunan sa ngayon, hirap na po tayo. Bakit? Kasi heto naman tayo, bumalik na naman tayo sa panahon na kung saan tayong lahat ay naghihirap, no? Kung ating titingnan, isang napakandang napapanahon din sa ating lahat. Sa ating unang pagbasa, doon ipinapakita na meron doon naghihirap din sa kanyang buhay, si Elias. Siguro, hindi natin alam lahat, no? Meron talagang iba sa ating mga kasamahan, mga kakilala, na umabot na sa mutong iyon, na para silang makaalis sa problema, para silang makaahon sa problema, ay iniisip nila ito na, Panginoon, pwede ba kukunin mo na lang ako, no? Umabot sa ganoon kasi hindi nila makakaya. Pero mga kapatid, sa ating ebanghelyo, binibigyan tayo ng buhay, no? Binibigyan tayo ng buhay. Although ngayon, sa ating pagtitipon ngayon, narito lamang po tayo virtually, but then again, ang importante, narito tayo, kasama tayo sa isang ganap, sa isang pagsama-sama na kung saan, sa isang intensyon na kung saan ito yung siyang magpapalakas para sa atin, no? Paano ba ito mapapalakas sa atin? Kasi dito po sa ating pagmimisa, although virtually, makikita natin, maiintindihan natin, sino ba itong si Jesus sa ating buhay. No? Nakakalungkot nga lang na sa ating kapanahunan sa ngayon, sa puntong ito, hindi naman tayo makapagdalo physically sa misa, no? But then again, spiritually, we are one in prayer. So sa lahat po ng ating mga kasamahan, mga lingkod sa ating simbahan, maging dito sa mission station, nawa tayong lahat ay patuloy na palakasin ng Diyos sa kabila ng lahat. Nung nakaraan, nung nag-meeting kami, kasama mga kaparian, kasama ng ating kamahal-mahalang obispo na si Bishop Pablo Virgilio, nakikita namin yon, yung pagod, hirap, hindi lamang sa ating gobyerno, kundi sa mga lingkod ng simbahan, no? Napapagod tayo. At hindi lang tayo, maging yung mga taong patuloy na tumutulong sa atin. Ito rin po patuloy nating ipinagdasal na sana hindi sila mapagod pagdating ng panahon, no? Hindi sila mapagod tumulong, hindi sila mapagod magbigay, no? Lalo na sa ating kapanahunan sa ngayon na bumalik naman tayo sa taghirap, no? Taghirap. Alam natin na ang dami na namang naghihirap sa ngayon, lalo na yung mga kapatid nating mga mahihirap. So mga kapatid, sa ating pagtitipon ngayon, isa itong panawagan sa ating lahat. Sa ating ebanghelyo, ipinapadama ni Jesus na siya ang siyang magbibigay ng lakas para sa ating lahat. Tunay siyang malakas, tunay siyang mapaghugutan natin ng lakas sa ating kapanahunan sa ngayon.
Hindi man natin, kumbaga, makikita sa bawat isa kung gaano kabigat yung tensyon ng kanilang mga problema. Pero mga kapatid, huwag po nating kalimutan na meron po tayong matatakbuhan. At yan ay si Jesus, na minsan nang nagbigay buhay sa kanyang buhay para sa ating lahat. At ngayon, patuloy natin itong tinatanggap na si Jesus, buhay natin sa lahat. No? Isang panawagan para sa ating lahat na sana sa ating pagdalo sa bawat misa, sa bawat pagdalo natin sa mga pagdarasal kasama ang ating komunidad, ang ating pamilya, sana tayo bilang mga anak ng Diyos ay maging buhay rin sa ibang tao. No? Maging biyaya rin sa ibang tao. Kahit na minsan pakiramdam natin, wala tayong maibigay. Kahit na minsan pakiramdam natin, malalamya na tayo sapagkat hindi natin talaga alam itong mga pangyayari na sa ngayon. No? Last night, I was able to contact with my brother. Sabi niya, okay na kami nung nakaraan. Pero ngayon, hindi na naman. No? Hindi na naman. Kasi nga, hindi natin nasisigurado yung panahon. And the other day, sabi ko rin sa aking mga kilala, wala talaga, no? Kailangan lang talaga nating maghanda at kailangan alam natin kung saan tayo tatakbo, no? Alam natin kung sino yung ating tinatakbuhan. Otherwise, mawawala talaga tayo sa ating biyahe ng buhay. Sino ba ito dapat natin takbuhan? Ito na po sa ating pagmimisa ngayon. Ito po sa ating ebanghelyo ngayon. Ipinapakita sa atin, ipinapaintindi na merong Diyos na si Jesus na kung saan kailangan nating takbuhan. Kahit anong mangyari, kahit anong meron sa ating buhay, nandiyan ang Diyos. Yung iba din naman, sabi nila, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng paghihirap, kung meron kayong nakalagay diyan, naka-display na kusipiho, tutukan nyo, nandiyan si Jesus. Si Jesus hindi lamang nandiyan sa krusipiho, hindi siya nanatili diyan. Bagkus siya ay nagtagumpay. No? Sa kabila ng kanyang paghihirap, siya nagtagumpay. Guminhawa ang kanyang buhay, dumating ang panahon, siya nakabalik sa kanyang Ama. At ito rin po, mararanasan natin po ito, itong kaganapan ng buhay, habang nandirito pa tayo sa mundong ating ginagalawan. Na kahit minsan mahirap po yung ating pagharap sa hamon sa buhay, na kahit minsan naranasan natin itong paghihirap, na kahit minsan din natin ito maiintindihan, na minsan sa buhay natin, reklamo na tayo, tahimik na reklamo. Sabihin natin, Panginoon, ano ba naman ito nangyari sa aming buhay ngayon, sa aming pamilya, sa aming komunidad, bakit ganito? O sa aking sarili, Panginoon, bakit? But then again, sa iyong pagrereklamo sa Diyos, idaan mo ito sa iyong pagdarasal. Habang ikay nakatutok sa cross, sa krusipiho, na kung saan nandun si Jesus nakabayubay. Alalahanin mo, yun na nga, si Jesus, hindi lamang humantong doon, bagkus humantong siya sa tagumpay. Napagtagumpayan niya ang lahat ng pagsubok, paghihirap niya sa buhay. Di ba nga, si Jesus ang siyang ating modelo. Kung sinusundan talaga natin si Jesus, nandun siya. Konkretong kabahagi natin, kasama natin, konkretong example, halimbawa sa ating buhay. So mga kapatid, alam naman natin bilang tao, natural lamang po na mag-alala tayo. No? Mag-alala tayo sa ating mga pinagdaraanan sa ngayon. Itong ating mga problema, itong ating mga pagsubok, itong mga paghihirap na ating kinakaharap sa ngayon. Huwag po tayong bumitaw. Huwag po nating hayaang susuko yung ating mga sarili. Kung pagod tayo, magpahinga lang tayo. Babangon tayo. No? Tuloy pa rin ang buhay. Diba si Elias, gusto niyang tapusin ang kanyang buhay, ang kanyang sarili. Pero hindi gusto yan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay makamtan natin yung buhay dito sa mundong ating ginagalawan. At makakamtan natin yan kung alam natin yung ating patutunguhan. Kung alam natin, kung kilala natin si Jesus na siyang nagbibigay buhay para sa ating lahat. At huwag din natin kalimutan na sa ating pagtanggap kay Jesus bilang Diyos, bilang tinapay na nagbibigay buhay sa ating lahat, huwag natin kalimutan yung panawagan sa ating buhay rin, sa bawat isa. Na tayo, lalo na sa ating kapanahunan sa ngayon,
tayo rin ay magbibigay buhay sa lahat. Lalo na sa mga nangangailangan. Gusto ko lang tapusin yung aking pagninilay, pagbabahagi sa inyo sa mga katagang sinasabing, salamat sa Diyos, hulog ka ng langit. Salamat sa Diyos, biyaya ka. Salamat sa Diyos, binigay ka ng Diyos galing sa taas para sa akin. Minsan sa buhay natin, meron tayong napapakinggan ganyan. Kumusta yon pag natanggap natin yung mga ganong kataga na ibinato sa atin? Minsan din sa buhay natin, mayroong lumalapit sa atin na hindi na nila alam ang kanilang gagawin sa buhay. Kumbaga, sasabihin nila, narito ako, nagbabakasakali lang, baka matulungan mo ako. And lo and behold, naging Kristo ka sa Kanya. Ibinahagi mo kung anong meron ka. Salamat sa Diyos, sapagkat binuhay mo si Jesus diyan sa iyo. Sana patuloy kang maging Jesus sa bawat isa, lalo na sa mga taong nangangailangan. Tunay kang pagpapalain ng Diyos kung ikaw mismo sa buhay mo, naging kabahagi ka, naging Jesus ka sa ibang tao. Amen.